Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus kung ganoon ang pinakapunong paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, inhiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan, ngunit ang dakilang pinakapunong pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. At ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa sa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya't kailangang ang ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari, sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya'y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao,
inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit silang inutusan ni Jesus na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus withdrew with his disciples to the lake, and a large crowd from Galilee followed. When they heard about all he was doing, many people came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the Jordan and around Tyre and Sidon. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him, to keep the people from crowding him, for he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him. Whenever the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." But he gave them strict orders not to tell others about him.